Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. At nandito ako ngayon sa loob ng bahay ng mga RIR at nakikita ko na masaya ngayon ang mga manok dahil medyo lumamig ang panahon. Dalawang gabi na kasi na umuulan dito sa amin. Hindi gaanong malakas kagabi. Madaling araw na nagising ako, umuulan pero mahina lang. Pero nung nakaraang gabi, yun yung medyo malakas, biglang buhos. So nag-alala ako, kala ko sila, manulungkot sila at magkakasakit. Pero hindi naman. May hangin sa labas, kaya medyo sila, nakarelax sila ngayon. At inilagay ko na naman yung tandang dito na native hulo. Ito yung yung pinang crossbreed ko diyan sa Australorp noon at saka dito sa RIR. So ngayon mag-uumpisa na naman ulit akong mag-cross, no. Kasi nangingitlog ulit yung dalawang beses na naglimlim na inahin. Ito yun, no. Ito yung crossbreed ng RIR at saka native hen. So nangingitlog ulit siya. Actually nakailang itlog na yan pero kinukolekta ko. Dahil yung isang inahin na yon, ito yan. Kung saan may itlog, kasi doon siya nangingitlog. Hindi yan tumitigil na mangitlog. Kung bakit, dito dati yung nangingitlog. Pero kung saan may nakikita siyang itlog, doon niya nilalagay yung itlog niya. Kaya, kinukolekta ko. At papalitan ko na lang ng itlog ng Australorp at saka RIR. Para may may mapisa na naman na mga kiti. Kasi alam nyo, nakita ko yung product ng native hulo at saka yung Australorp ay malaki. Nung kiti pa lang yun, 50 grams nung napisa. Tapos ngayon, saktong 32 days nila ngayon, ang timbang nila nag-average na ng 500 grams. So, medyo mabilis silang bumigat. So ito yung sinasabi ko na pagka mag-meat production ka, syempre sa akin kasi ang ang inaalagaan ko ay RIR native at saka itong Australorp, no. Isa lang itong Australorp pero dadagdagan ko pa yan kasi na-enjoy ko naman kasi ang lalaki talaga ng itlog niya at pati yung mga kiti malalaki. Pero syempre kung ikaw mag-aalaga ka ng broiler, no, titingnan mo pa rin yung breed, no. Malalaking bulas yung mga yon. Ngayong medyo maganda-ganda ang panahon, hindi kawawa ang mga maglilimlim. Kasi pag nung mainit ang panahon, medyo nagpreno ako dun sa pagpapalimlim kasi kawawa yung mga manok na yung nakanganga dun sa baki. Tapos inaabutan ko talaga ng inumin nila kasi ang init-init tapos hindi siya makababa kaagad na iinom. Pero ngayon, okay. So medyo nakarelax sila. Kaya pwede na ulit magpalimlim. Pero pagka nakaipon ako ng itlog na lilimliman ng native hen na yung crossbreed dyan sa kabilang pen, ay ilalabas ko na naman itong tandang. So hindi siya mananatili dito sa pen ng mga RIR kasi kailangan iitlog lang sila na hindi fertile. Para kung sakali na mag-ulam kami, hindi sayang. At saka kung sakaling may bibili, hindi sayang, di ba? Kasi wala namang similya yon, no? At masaya ako kasi itong mga RIR na to, bagong batch na to, yung first batch ko nun, in-out ko silang lahat dahil tumigil silang nangitlog nung November na bumagyo ng Nika. So hindi na sila nakabalik na mangitlog hanggang tinaningan ko sila ng ilang buwan. Di siyempre naman, di ba? Kain sila ng kain, hindi nagpo-produce. May nangitlog naman na isa lang, pero tumigil din. So kahit na maluwag pa yung likod niya, yung yung vent niya, kahit maluwag pa, inulam na namin. Kasi sayang lang, di ba? Kain siya ng kain, hindi naman nagpo-produce. Pero nakita ko meron nagfo-form, doon pa lang siya nagfo-form ulit ng itlog. May mga yung parang egg yolk doon sa loob na. Pero kailan ko mahihintay yun, ang tagal-tagal na kumakain, ilang buwan, from November hanggang nitong April. Di ba? So nitong April ko lang inulam. Inulam namin talaga.
So itong mga nandito, bata na. Oo, bata na sila. Mga wala pang ano yan. Nag-start lang na mangitlog yung iba dyan noong December. Tapos yung iba ngayon lang nag-start na mangitlog. Kasi mas bata sila kaysa doon sa nag-start na mangitlog noong December. So meron pa akong inaalagaan doon na saktong 50 days. Eh di tsatsagain ko na naman kasi may nakikita ako doon na apat na babae sa growing pen. So madadagdagan pa yung mga iitlog na yan. Yung mga iba, no, depende na sa'yo kung paano ka mag-alaga. Yung ibang may puhunan, pwede naman, no, biglain mo. Bumili ka ng marami, tapos pag nangitlog, bawi mo kaagad. Itong mga native chicken at saka RIR, kasi pwede kang mag-alaga ng counting population lang muna para unti-unti maparami mo, ganun. Depende na dun sa capital na meron ka at depende dun sa strategy na gagawin mo. Pero kung gusto mong makabawi ka agad, edi mag-alaga ka ng marami. Kasi hindi naman masamang mag-alaga ng biglang marami. Basta may capital ka at meron kang alam, syempre. At hindi rin masamang mag-alaga ka muna ng kaunti kung wala kang capital at aralin mong maigi. Pero kahit na alam mo nang maigi ang pag-aalaga ng manok, gusto mong ikaw mag-produce, di pa unti-unti, okay lang naman yun. Yun nga lang, may mga sayang dyan, no? May mga pros and cons yan. So, itong ginagawa ko dito, no? Actually, nung inalagaan ko itong moto, for lecture purposes lang, eh. Pero na-enjoy ko, kaya nagtagal. Pero, syempre, kung may capital ka, alam mo, kung may capital ka at may kakayanan kang mag-aral o pag-aralan, no, yung poultry farming business talaga, edi bumili ka na ng marami para mabawi mo kaagad. May ROI ka kaagad. Pero kung wala ka naman kapital at gusto mo talaga mag-alaga, ayusin mo lang ang management mo, makakapagparami ka. Ganun lang yun. Kasi sayang yung panahon na mag-aalaga ka ng maliit na population. Kung meron ka rin lang kapital, meron kang kaalaman, edi ibagsak mo na yung todo-todo. Di ba? Pero kung wala kang kapital at gusto mo talagang mag-alaga, gusto mong pag-aralan yung poultry farming, edi hinay-hinay ka. Ganun lang. So wag ka rin magsisi, wag mong panghinayangan yung panahon na nasasayang mo na nandyan ka, nagwawalis ka, naglilinis ka ng inuman, naglilinis ka ng feeder, pag-aalaga sa kanila ng totoo, no? Wag mong panghinayangan yung mga yon kasi alam mo, doon natututo kayo at doon mapaparami ninyo yung mga manok ninyo. So kahit na anong strategy ng pag-aalaga ng manok, okay pa rin naman. Basta walang magkakasakit. At maganda yung breed na nabili mo, no? Either pang meat production or pang egg production ang aalagaan ninyo, pareho pa rin, no? Kailangan magandang management, yung mga ni-lecture ko doon sa mga nakaraang video. At kung hindi nyo pa napapanood yung mga nakaraang video na yon, panoorin niyo mga old and new videos ko at marami kayong matututunan doon. So, hindi formal na lecture ito, hindi. Pinapakita ko lang na ang poultry farming ay enjoyable. At meron yung mga strategy, meron yung schedule na kailangan gawin mo. Parang itong pagpapalimlim, kailangan minsan magpreno ka, kailangan minsan sige ka, go nang go. Depende, no? Ganon. Ito pala, no, maalala ko, alam nyo, itong inahin na to, may nililimliman siyang itlog. Pero itlog naman ng silky. Yung itlog niyan, di inulam namin. Ganon. So, depende doon sa'yo kung anong gagawin mo. Yung itlog ba, palilimliman mo sa kanya yung itlog niya sarili or maglalagay ka ng itlog na ng ibang manok. Pwede naman. Gawin mong natural incubator itong mga manok mo kung gusto mo. Ganon. So, pag-aralan mong maigi. Ito, kaya niya maglimlim ng 2 beses. Yung 2 yan, yun. Itlog lang ng itlog. So, nagko-contribute sila, nakakatulong sila sa pagbili ng pagkain nila. Oo. Di ba? Kaunti lang naman ang pagkain ng native. Minsan nilalagyan ko ito ng 500 grams. Parang kinumpute ka na, tigo 100 grams sila. Kasi 5 sila dito eh. Yung tandang, yung inahin na naglilimlim at saka silang 3. So 5 sila. Minsan hindi nila nauubos kasi nga itong
naglilimlim ay minsan hindi bumababa regularly para kumain. Ganon. Kaya minsan, nire-reduce ko, ginagawa kong 400, 300 grams, ganyan. Depende dun sa nakikita kong natitira dyan. Ganun lang. So, aralin nyo lang. Masarap, masaya. Nakaka-enjoy ang nakaka-relax ang mag-poultry farming. So, ito yung mga yung mga 50 days old na, ito, pure RIR ito. Itong pinakamaliki nila na medyo may black. Yan, crossbreed ng RIR yan at saka native hen. Yan. Malaking bulas pa rin siya. Pero siya, 2 months na niya ngayon. Saktong 2 months na niya. Ito na yung mga 50 days old, no? At pure RIR tong mga to. At nakikita ko parang may 4 na babae rito. So, hihintayin ko na naman na mapaitlog ko. And then, ang amo naman talaga tingnan na. Tingnan nyo naman, tumuntong na sa kamay ko. So, para nila akong, parang sanga ako. Wait lang. Baba ka dyan. Yan, hanggang dito na lang. Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share. Sana patuloy ninyong subaybayan ang channel ko. Paki-share ang video at channel ko. At ito yung mahilig talagang tingnan nyo naman, nandyan na sa braso ko. Ayan, Yun. Sana pagpalain tayong lahat.